Okay, so this is the fourth category na meron po tayo from textual observation is the word list. Okay, so anytime the text mentions more than 2 items, identify them as a list. So again, when we talk about the list, pag po doon may binanggit po doon sa text na meron pong mahigit sa dalawa na na items, binanggit po sa text o doon sa passage or sa verse na more than 2 items together, so we are going to identify them as a list or like a list. So gusto po nating i-clarify po ito sa pamamagitan ng halimbawa po. An example of verse is from verse of chapter 1 ng Psalms, verse 1. Na familiar po sa ating lahat po ito, no? Psalms 1 verse 1. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masasama o sa payo ng masama, ni tumatayo sa daan ng mga makasalanan, ni naupo man sa upuan ng mga manunuya. O mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama. Sinong mapalad? Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama. Ano pa? Sila yung hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Okay? Mapalad ang tao, ano pa? Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya. Okay? Ito ba yung ibinigay pa niya? At hindi nakikisangkot sa gawain masama. Ang tawag po doon, okay, is, yun nga po, ito yung verse na makikitaan po ng list. Okay, sino yung mapalad? Who are the blessed? Who does not walk in the counsels of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. So meaning, meron po tayong nakitang mga items or list po doon, ano? Like for example, yung item number 1, okay, sino mapalad o who are the blessed? Item number 1, pag tingnan po natin, those walking not in the counsel of the wicked. Ito po yung mga tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. Item number 2. Nor standing in the way of sinners. That's item number 2. O sila yung mga hindi tumatayo sa daan ng mga makasalanan. Sa item number 3, and are sitting in the seat of scoffers. Hindi sila nauupo man sa upuan ng mga manunuya. So, kailangan po nating tingnan po yung mga ganong bagay, no? And then we have to mark for it. Mamarkahan po natin. At mahalaga din po yan, ano? Para, makita po natin yung category po na ito. Pwede po nating i-note po yun, isulat po natin. Kung meron po tayong separate paper, pwede po nating ilista po yun, isulat po natin. Okay, para mas makita po natin. O markahan po natin ng number, for instance, 1, 2, 3, or number 1, number 2, number 3. O kaya naman ang ginagawa, nilalagyan po natin ini-encircle po natin yung mga list na sinasabi po, ano, doon sa passage. So, ganun po yung ginagawa po, may mga author po na gumagawa po na naglalagay po sila ng mga message o ng mga konsepto, which in category naman is list ang tawag po doon, na maging familiar din po tayo doon dapat po, ano. So another example na napaka-familiar po para sa bawat isa, yung Galatians chapter 5 verse 22. Alam niyo na po ito, no? The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Yun po yung bunga ng Holy Spirit, ano po, ng Espiritu, pag-ibig, ano po yun? Pag-ibig, kagalangan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batat-bata sa laban sa mga ganito. So, yun po yung list of items na sinasabi. Okay? So, ganun po yun. Kumbaga, nilista po niya dito, ano-ano yung bunga ng Holy Spirit. Tawag po doon ay list. Okay? So dito sa punto na ito,
Kumbaga hindi po na natin sinusubukang mag-interpret, ano. Kumbaga tinitingnan po natin kung ano-ano yung mga list functions in the verse na ginamit po ng author. Okay? Kailangan po nating tingnan 'yan, ano, at ilista siyempre. Tingnan yung mga items na binanggit. Another example is from Galatians chapter 5 verse 19 to 21. Pero itong list na to is an opposite dun sa fruit of the spirit. Okay? It is the works of the flesh. Works of the flesh. Hindi po ito bunga ng Holy Spirit, ano? Like for example, sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissension, division, envy, drunkenness, orgies, and things like this. Okay, so sexual immorality, mga karumihan, kahalayan, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkagalit o puot, alitan, paninibugho, pagsiselos, pag-aaway, pagtatalo, pag-aabahabagi, pagkainggit, paglalasing, pagsasaya, at mga bagay na katulad nito. So, it means these are another list. Okay? But these are the list of items that is in contrast. Gets na po yun? Okay, so nakita po natin doon at kailangan po natin pag-isipan po yun. Ano? Yung fruits of the Spirit are all the list. Ano? Yun pa lamang sa simula ng verse 22. Nakita na natin ano yung mga bunga ng banal na Espiritu. Simula ng 22, verse 22. And then also, may mga list of items din naman which is the works of the flesh. Okay, hindi po works of the Spirit. So there is another list. So di po ba nakikita na po natin yung liwanag doon when it comes sa list. Kaya kailangan iniisa-isa po 'yon. Sinasabi po natin, okay, regarding about that passage with that category of the list. List of items or it could be the list of statements. So ibig sabihin po na hindi lamang po words, word for word. Pero yung list of statement na binabanggit. Kaya makakatulong po sa atin dito just to identify, para ma-identify po yung list. Yun nga po sa diagram analysis. Pag meron po tayong diagram analysis, makikita po natin, may isa-isa po natin doon. Mahihimay-himay po natin, sabi nyo nga po, yung bawat isa doon. Kaya tinitingnan po natin yung passage, yung talata, Yung una po nating example, makikita po natin yung list of commands. Mga items of commands, mga utos. Yung po nauna natin ginamit sa diagram analysis. Okay. So, kaya nilalagyan po natin ng label in parallel. Okay. Kaya, yun po yung na-mention po ni Peter doon po sa ating unang example, the list of commands. Okay. So, yun po yung pang-apat po natin na category pagdating po dito sa textual observation.